May kwento akong ikukwento sa inyo na hindi ninyo inaasahan. Sa halip ng mga multo o demonyo ang bida, isang simpleng tao na may OCD ang magdadala sa atin sa isang kakaibang mundo ng takot at misteryo. Sa kanyang mga ritual na tila walang katuturan, matutuklasan niya ang lihim na nagtatago sa isang itim na bato, isang lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito, kung saan ang bawat desisyon ay may kaakibat na panganib at ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa katang-isip. Sana ay magustuhan ninyo ang kwento ko. Medyo kakaiba ito kumpara sa mga nakasanayan nating horror stories. May mga multo at demonyo pa rin naman, pero hindi sila ang bida sa kwentong ito. Ako ang bida, o mas tama sigurong sabihin na ang kinahihiligan kong gawin. Simula bata pa ako ay may obsessive-compulsive disorder na ako. Hindi pa uso noon ang OCD kaya hindi ko alam na may ganun pala akong kondisyon. Akala ko ay normal na ginagawa lang ang mga ginagawa ko. Yung mga simpleng bagay lang, tulad ng pagbilang sa bawat hakbang ko, pagbilang sa bawat subo ng pagkain at marami pang iba. Habang tumatanda ako ay mas lumalala yung kondisyon ko. Naging dahilan na rin siya ng takot ko sa mga multo at demonyo. Dahil sa OCD ko ay gumagawa ako ng mga ritual para lang makampante ako na walang masasamang espiritu na makakapanakit sa akin. Sa tuwing papasok ako sa kwarto ay 3 beses kong sasabihin yung katagang, "Walang demonyo dito." Bago matulog ay 3 beses kong pinapatay sindi yung ilaw sa kwarto. Bago umalis ng bahay ay 3 beses kong hinahalikan yung krusipiho na nakasabit sa may pinto. Marami pa akong mga ritual na ginagawa at lahat ng iyon ay may kinalaman sa numero 3. Basta, hindi ko na lang iisa-isahin dahil baka abutin tayo ng siyam-siyam. Ang asawa ko si Lisa ay sinusuportahan ako sa kondisyon ko. Siya yung nagdala sa akin sa isang albularyo na baka raw ay matulungan ako na gumaling. Yung albularyo na iyon ay si Aling Sean. May kasama siyang isang babae na hindi ko alam kung ano ang relasyon kay Aling Sean. Hindi naman siguro niya itong anak dahil napakabata pa, mga nasa 20s siguro. Hindi rin naman siguro siyang katulong dahil napakaganda ng suot niyang damit. Hindi ko na lang tinanong dahil baka makasakit ako ng damdamin. Ang pangalan ng babae ay Karing. May dala siyang isang itim na bato na kasing laki ng kamao. Sabi niya, iyon daw ang sanhi ng mga ritual na ginagawa ko. May nakadikit daw na demonyo sa bato na iyon at ako lang ang makakakita sa demonyo dahil ako ang may-ari ng bato. Nagulat ako dahil wala naman akong naaalala na nagkaroon ako ng ganoong bato. Ang sabi ni Karing ay baka raw napulot ko lang sa kung saan at nagustuhan ko kaya inuwi ko. Tapos ay nakalimutan ko na rin dahil wala naman itong halaga para sa akin. Pero dahil sa demonyo na nakadikit sa bato ay nagkaroon ako ng OCD at kung ano-anong mga ritual ang ginagawa ko. Kailangan ko lang daw na sirain yung bato at mawawala na ang OCD ko. Pero hindi ko ginawa. Sa totoo lang ay hindi naman ako nahihirapan sa kondisyon ko. Nakasanayan ko na lang din. Hindi ko alam na yung simpleng desisyon ko na huwag sirain yung bato ay magiging dahilan ng isang napakalaking trahedya sa buhay ko. Undas noon, 2 taon matapos kong makilala sina Aling Sion at Karing. Nasa bahay lang kami ni Liza dahil sa November 1 pa kami pupunta sa sementeryo. Nag-iipon lang kami ng lakas dahil alam naman natin na napakahirap na makipagsiksikan sa mga tao. Nanonood kami ng TV nang biglang mamatay yung kandila na nakasindi sa altar namin. Nagkatinginan kami ni Liza tapos biglang namatay yung isa pang kandila. Tumayo ako para sindihan ulit yung mga kandila. Pero paglapit ko sa altar ay nakita ko na may mga simbolo na nakasulat sa pader. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung mga simbolo na nakita ko dahil baka gayahin pa ng mga nakikinig.
Basta masasabi ko na hindi maganda ang ibig sabihin ng mga simbolo na iyon. Kahit natatakot na ako ay ginawa ko pa rin yung ritual ko na 3 beses na pinatay sindi yung ilaw sa kwarto. Pagkatapos ay may nakita ako na nakatayo sa may bintana. Isang babae na may mahabang buhok at nakatalikod. Hindi ko na lang pinansin at lumabas na ako ng kwarto. Kinuwento ko kay Liza yung nakita ko at sinabi ko na kailangan naming magdasal. Pero sabi niya ay nag-iinarte lang daw ako. Nagulat ako sa sinabi niya dahil kahit kailan ay hindi niya ako tinawag na maarte. Kinagabihan ay bago ako matulog ay ginawa ko ulit yung ritual ko sa ilaw. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Liza na nakatayo sa may bintana. Nakatalikod siya at nakatayo lang doon. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Nilapitan ko siya at doon ko nakita na hindi siya si Liza. Isang babae na may mahabang buhok at nakatalikod. Tumakbo ako palabas ng kwarto at nakita ko si Liza na nakaupo sa sofa. Nakatingin lang siya sa kawalan at hindi ako pinapansin. Kinabukasan ay tinawagan ko sina Aling Sion para humingi ng tulong. Pagdating nila ay agad na pumasok sa kwarto namin si Karing. Paglabas niya ay may dala siyang itim na bato, katulad ng bato na pinakita niya sa akin noon. Sabi niya ay yun daw ang dahilan ng mga nangyayari sa bahay namin. May demonyo raw na nakatali sa bato at ako ang may kasalanan dahil hindi ko ito sinira noon. Kailangan ko raw itong basagin para mapalayas ang demonyo. Natakot ako sa sinabi niya dahil noong una ay hindi naman niya sinabi na may demonyo sa bato. Ang sabi niya ay may demonyo na nakadikit sa bato. Magkaiba yon. Dahil kung may demonyo na nakadikit sa bato ay ibig sabihin ay may demonyo na nakatali sa kaluluwa ko. Pero kung may demonyo na nakatali sa bato ay ibig sabihin ay may demonyo na nakatali sa kaluluwa ni Karing. Nagulat siya sa sinabi ko pero agad niyang itinanggi. Hindi ako naniwala sa kanya. Kaya sabi ko ay kailangan niyang hawakan yung bato habang binabasag ko. Tumanggi siya at sinabing hindi ko alam ang pinagsasasabi ko. Doon ko na siya tinanong kung sino talaga siya. Hindi siya sumagot kaya sinabi ko na lang yung hula ko. Isa siyang manananggal. Kaya siya may dalang itim na bato nung una kaming magkita ay dahil nakatali doon ang kaluluwa niya. Gusto niyang makalaya sa bato na iyon kaya sinabi niya na kailangan ko itong basagin. Pero dahil nakatali doon ang kaluluwa niya ay siguradong mamamatay siya kapag binasag ko ang bato. Nagulat siya sa sinabi ko at doon ko nalaman na tama ako. Pinakiusapan niya ako na huwag basagin ang bato dahil wala naman daw siyang ginagawang masama. Pero sabi ko sa kanya ay ginagambalan niya kami ni Liza. Doon siya natawa at sinabing hindi siya ang may kagagawan ng mga nangyayari sa bahay namin. Ang demonyo raw na nakatali sa bato ang may kagagawan ng lahat. Dahil hindi ko raw ito sinira noon ay nagkaroon ng pagkakataon ng demonyo na makawala. Tapos ay sinabi niya na kung ayaw ko raw siyang paniwalaan ay hawakan ko ang bato at basagin ito. Kapag may nangyari sa kanya ay ibig sabihin ay tama ako na nakatali doon ang kaluluwa niya. Pero kapag wala siyang nangyari ay ibig sabihin ay nagsasabi siya ng totoo. Nagdadalawang isip ako dahil baka niloloko lang niya ako. Pero naisip ko na wala naman akong mawawala kung susubukan ko. Kaya hinawakan ko yung bato at binasag ito gamit ang martilyo. Biglang sumigaw si Karing at napaupo sa sahig. Pero hindi siya nasaktan. Tumayo siya at sinabing, "Kita mo, wala naman akong nangyari." Natawa ako dahil niloloko niya ako. Pero biglang nagbago yung pakiramdam sa paligid, parang naging magaan at maliwanag. Si Karing ay biglang naglaho na parang bula. Si Liza naman ay nagising at nagtanong kung ano raw ang nangyari. Napaupo ako sa sahig at napaiyak. Hindi ko alam kung paano ko nahulaan ang lahat ng iyon. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tinulungan niya ako.
Si Karing ay isang manananggal na gusto sanang makalaya sa bato na nakatali sa kaluluwa niya. Pero dahil sa demonyo na nakatali sa bato na napulot ko ay hindi niya nagawa ang gusto niya. Napatay ko siya nang hindi sinasadya, pero alam ko na kung hindi ko siya pinatay ay siya ang papatay sa amin ni Liza. Umalis kami sa bahay na yon at nagbenta ng bagong bahay sa ibang lugar. Alam ko na wala ng demonyo o manananggal na makakapanakit sa amin, pero para makampante ako ay nagpatuloy pa rin ako sa mga ritual na ginagawa ko. Sa ngayon ay 50 anyos na ako at patuloy pa rin sa mga ritual ko. Hindi dahil sa takot kundi bilang alaala kay Liza at sa mga karanasan ko noon. Sa dilim ng ating mga desisyon, minsan ay nakatago ang pinakanakakatakot na katotohanan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod, at sana'y hindi kayo makakita ng itim na bato sa inyong tahanan